Perpekto. Ito ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Angelo Leo Corpus habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa napakalaking salamin sa loob ng kanyang private suite. Ang suot niyang three-piece suit na isinadya pa mula sa Italy ay tila isang baluti na humuhulma sa kanyang matipunong katawan. Bawat hibla ng tela ay bumubulong ng kapangyarihan. Bawat kintab ng kanyang sapatos ay sumisigaw ng yaman. Ngumiti siya, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Para sa daan-daang bisita na naghihintay sa ibaba sa grandiosong simbahan na yon, ito ang araw ng kanyang kasal. Ang pag-iisang dibdib ng technology magnate na si Angelo Corpus at ng socialite na si Isabel Vicencio. Pero para sa kanya, ito ay higit pa roon. Ito ang huling akto ng isang obra maestra, ang koronasyon ng kanyang paghihiganti. Inayos niya ang kanyang kurbata, ang mga daliri ay marahang dumadampi sa mamahaling seda. 5 taon. 5 taon niyang hinintay ang araw na ito. Ang araw na muli niyang makikita si Selena Reyes, ang babaeng minahal niya ng buong buo. Ang babaeng tumalikod sa kanya noong siya'y wala pa. Isang imbitasyon lang ang ipinadala niya. Isang simpleng piraso ng papel na may kalakip na kapirasong paghamak. Alam niyang darating ito, hindi ito makakatanggi. At pagdating nito, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa Maynila, ipapamukha niya kung ano ang sinayang nito. Ipapakita niya ang lalaking tinanggihan nito noon, ngayon ay isang hari na kinikilala ng lahat. Ito ang kanyang perpektong paghihiganti. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Marco Ompo, ang kanyang best man at matalik na kaibigan. Ngumiti ito, ngunit bakas sa mga mata nito ang pag-aalala. Leo, handa ka na? Magsisimula na ang seremonya. Tumango si Angelo, huling sinulyapan ng kanyang sarili. I was born ready for this, Marco. Nag-aalangang lumapit si Marco. Leo, sigurado ka pa ba dito? Sa plano mo kay Selena? Humarap si Angelo. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho at napalitan ng lamig. It's more than a plan, Marco. It's a statement. Kailangan niyang matutunan ang leksyon niya. Pero kasal mo ito. Hindi ba dapat tungkol ito sa'yo at kay Isabel? Bahagi si Isabel ng statement. Sagot ni Angelo, tinapik ang balikat ng kaibigan. Huwag kang mag-alala. Everything will be perfect. Naglakad siya palabas ng silid. Iniwan si Marco na napabuntong hininga na lamang. Ang pagmarcha ni Angelo patungo sa altar ay tila paglakad ng isang mananalo sa giyera. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat pagbati ng mga bisita ay musika sa kanyang pandinig. Ang buong simbahan ay napapalamutian ng libu-libong puting bulaklak, isang testamento sa kanyang kayamanan. Nang marating niya ang altar, naghihintay sa kanya si Isabel. Nakasuot ito ng isang napakagandang wedding gown, kumikinang sa mga diamante. Ngumiti ito sa kanya, at ngumiti siya pabalik. Isang perpektong larawan ng isang perpektong mag-asawa. Huminto ang lahat. Natahimik ang mahinang tugtog ng organ. Ito na ang sandali. Ang pagpasok ng bride, pero ilang segundo ang lumipas, walang Isabel na naglakad sa pasilyo. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Kumunot ang noo ni Angelo, isang maliit na bitak, sa kanyang perpektong maskara. At saka nangyari iyon. Ang malaking pinto sa likuran ng simbahan ay bumukas ng malakas. Isang malakas na karak ang umalingaw-ngaw. Sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Hindi si Isabel ang naroon. Isang babae hangabali ang nakatayo sa bukana ng pinto. Ang liwanag mula sa labas ay lumilikha ng isang silweta sa kanyang paligid. Simple lang ang kanyang suot. Isang murang bestida na tila naligaw sa dagat ng mga mamahaling damit. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang, kay Angelo. Si Selena, napasinghap ang mga tao.
Naramdaman ni Angelo ang paghigpit ng hawak ni Isabel sa kanyang braso. Ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin kay Selena. May kung anong nagbago dito. Wala na ang takot sa mga mata nito na dati niyang nakikita. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matindi. Determinasyon, at hindi ito nag-iisa. Sa magkabilang gilid niya, may hawak itong dalawang maliliit na kamay. At sa likod niya may isa pang batang lalaki na nakahawak sa kanyang palda. 3 batang lalaki, magkakamukha. At lahat sila ay mukhang. Naramdaman ni Angelo na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang perpektong plano niya ay biglang nagulo. Ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ang 3 bata ay tila 3 maliliit na bersyon ng kanyang sarili. Ang parehong itim na buhok, ang parehong hugis ng panga, at higit sa lahat, ang parehong mga mata na tumititig sa kanya ngayon. Naglakad si Selena sa pasilyo. Dahan-dahan, bawat hakbang ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng mundo ni Angelo. Huminto ito ilang talampakan mula sa altar. Ang buong simbahan ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Tumingala ang isa sa mga bata, ang pinakamatapang sa 3, at hinila ang damit ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na boses, malinaw at inosente, ay bumasag sa katahimikan. "Mama, siya po ba ang papa namin?" Kumuho ang mundo ni Angelo Corpus. Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng simbahan, nag-iwan ng usok ng pagkabigla at kalituhan. Walang makapagsalita. Ang mga bisita ay napako sa kanilang kinauupuan. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa 3 maliliit na bata kay Selena at sa lalaking nakatayo sa altar na tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Nakatitig lang si Angelo. Ang kanyang utak ay tumangging iproseso ang kanyang nakikita at naririnig. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang matamis na paghihiganti, lahat ay naglaho. Sa isang iglap siya, ang makapangyarihang CEO, ang hari ng kanyang imperyo, ay naging isang manunood sa sarili niyang trahedya. Naramdaman niya ang matatalim na kuko ni Isabel na bumaon sa kanyang braso. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang galit na bulong ang gumapang sa kanyang tainga. "Leo, what is the meaning of this, Nagel?" Naramdaman ni Selena ang bigat ng tingin ng daan-daang tao. Bawat pares ng mata ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa gitna ng lahat, ang tanging pinanghahawakan niya ay ang maliliit na kamay ni Miguel at Gabriel at ang mahigpit na kapit ni Rafael sa kanyang likuran. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit siya narito. Ang tanong ni Miguel, "Mama, siya po ba ang papa namin?" ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang tanong na matagal na niyang tinakasan. Isang tanong na sa wakas ay kailangan na niyang harapin. Tumingin siya kay Angelo. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito, ang pagkalito na sumira sa perpektong maskara ng kapangyarihan. Sa isang saglit, hindi ang bilyonaryong si Angelo Corpus ang nakita niya, kundi si Leo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nangako sa kanya ng panghabang buhay bago pa man sila lamunin ng mundo. Ngunit ang saglit na yon ay nawala. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang, gabi. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang 3 anak na mahimbing na natutulog sa iisang banig. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana ng kanilang simpleng bahay sa Antipolo ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga inosenteng mukha. Hinaplos niya ang buhok ni Gabriel. Kamukhang kamukha ito ni Leo, silang 3. Noong hapon na yon, umuwi si Rafael mula sa eskwela na umiiyak.
Tinukso raw siya ng kanyang mga kaklase dahil wala siyang ama na kasama sa family day. Nadurog ang puso ni Selena. Gabi-gabi, naririnig niya ang kanilang mga tanong. Gabi-gabi, nakikita niya ang pangungulila sa kanilang mga mata. Hanggang kailan niya ito itatago? Hanggang kailan niya ipagkakait sa kanila ang karapatang makilala ang kanilang pinagmulan? Hindi dahil sa pera, kahit kailan, hindi iyon ang habol niya. Ang kailangan niya ay ang katotohanan. Ang kailangan ng mga anak niya ay pagkakakilanlan. Kinuha niya ang cellphone at nakita ang balita online. Technology mogul Angelo Corpus to wed socialite Isabel Vicencio. Naroon ang larawan ni Angelo, nakangiti, masaya, sa isang mundong napakalayo sa kanila. Iyon na ang sandali. Napuno na siya. Tapos na ang pagtatago. Oras na para ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga anak. Kahit gaano pa ito kasakit, kahit gaano pa siya katakot, ang alaala ay nagbigay sa kanya ng panibagong tapang. Itinuwid niya ang kanyang likod. Haharapin niya ang anumang ibabato sa kanya. At ang unang bato ay nagmula sa babaeng nakatayo sa tabi ni Angelo, si Isabel Vicencio. Sa kabila ng kanyang malaprinsesang kasuotan, ay lumapit na tila isang ahas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang boses, nang magsalita ito, ay parang latigo na humahampas sa hangin. "How dare you?" Sigaw nito. Sapat na para marinig ng mga nasa unang hanay. Anong klaseng desperada ka para gumawa ng ganitong eskandalo? Mukha ka talagang pera. Naramdaman ni Selena ang paghigpit ng kapit ng kanyang mga anak. Niyakap niya sila para protektahan. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Hindi siya bababa sa level nito. "Hindi ako naparito para sa gulo." Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. "Naparito ako para sa katotohanan." Kasinungalingan. Patuloy ni Isabel. "Isa kang gold digger na gustong sumira sa pinakamasayang araw ng buhay namin." Sa halip na sumagot, dahan-dahang yumuko si Selena at may kinuha mula sa kanyang simpleng bag, isang brown envelope. Inilahad niya ito kay Angelo, na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikibo. "Ano yan?" tanong ni Angelo. Ang boses ay magaspang. "Mga birth certificate nila," sabi ni Selena. Tinitigan siya ng diretso sa mata. "Nakalagay dyan ang pangalan mo bilang ama." Bago pa man maabot ni Angelo ang sobre, ang kanyang isip ay tila bumalik sa realidad. Ang CEO sa loob niya ang kumilos. Ito ay isang krisis. At ang mga krisis ay kailangang kontrolin. "Security!" Malakas niyang utos. Agad na lumapit ang dalawang lalaking naka-uniforme. "Dalhin ninyo sila sa conference room sa itaas, now." Nagkaroon ng kaguluhan. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mga camera phone ay nagsimulang maglabasan. "Mama, natatakot po ako," bulong ni Rafael. Ang mukha ay nakasubsob sa damit ni Selena. "Huwag kang mag-alala, anak. Kasama ninyo si Mama," sabi niya. Hinahaplos ang likod nito. Hinayaan niyang gabayan sila ng mga security guard palayo sa altar, palayo sa mga mapanghusgang mata at patungo sa isang silid na hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Ang conference room ay malaki at malamig. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng aircon at ang maliliit na hikbi ng kanyang mga anak. Pinaupo niya sila sa isa sa mga mamahaling leather na upuan at niyakap silang tatlo. "Shh, okay lang. Walang mangyayaring masama." Paulit-ulit niyang sinasabi, kahit siya mismo ay hindi sigurado. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Pumasok si Angelo. Isinara ito ng may kalabog. Wala na ang pagkabigla sa kanyang mukha. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang CEO na ang kaharap niya ngayon, hindi niya pinansin ang mga bata. Ang kanyang tingin ay nakapako lamang kay Selena, puno ng pagdududa at galit.
Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa hangin sa loob ng silid. Huminto siya sa harap nila. Tumingin siya pababa kay Selena na tila isang basahan na nakakalat sa kanyang perpektong sahig. At nang sa wakas ay magsalita siya. Ang kanyang mga salita ay mas malamig pa kaysa sa hangin na ibinubuga ng aircon. Ano ang kailangan mo? Pera? Sabihin mo ang presyo mo at umalis na kayo. Ang mga salitang binitiwan ni Angelo ay parang yelong bumalot sa buong silid. Sabihin mo ang presyo mo at umalis na kayo. Iyon ang tamang sabihin. Iyon ang gagawin ng isang makapangyarihang tao na ginugulo. Isang problema, isang solusyon. Pera. Laging pera ang sagot. Ito ang mantra na bumuhay sa kanya, ang nag-angat sa kanya mula sa putik. Pero habang tinititigan niya si Selena na mahigpit na yumayakap sa 3 batang nakatingin sa kanya nang may takot, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang hindi sumasang-ayon. Nakita niya ang panginginig ng balikat ni Selena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pigil na galit. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap nawala ang babaeng simple at mahiyain na kanyang kilala. Ang kaharap niya ngayon ay isang leona na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Hindi kami paninda, Leo. Sabi nito, ang bawat salita ay may diin. At hindi presyo ang ipinunta namin dito. Katotohanan. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Isabel. Ang muka ay namumula sa galit. Leo, what are you doing? Paalisin mo na ang babaeng yan at ang mga bastardo niya. Hindi pinansin ni Selena si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Angelo. Isabel, lumabas ka muna. Utos ni Angelo, hindi inaalis ang tingin kay Selena. What? No, hindi kita iiwan dito kasama ang manggagamit na yan. I said, get out! Sigaw ni Angelo. Isang sigaw na bihirang marinig mula sa kanya. Isang sigaw na nagpatigil maging sa pag-iyak ng mga bata. Natigilan si Isabel, halatang nagulat sa pagsigaw ni Angelo. Padabog itong lumabas ng silid at isinara ang pinto ng malakas. Muling bumalot ang katahimikan. Hinarap muli ni Angelo si Selena. Ang utak niya ay naghahanap ng tamang estratehiya. Isa itong bitag. Isang perpektong bitag. Alam ni Selena na kasal niya. Alam niyang naroon ang lahat ng media. Ito ay isang kalkuladong hakbang para sirain siya at pilitin siyang magbayad. Pero bakit? Ang Selena na kilala niya ay hindi ganito. Isang bitag ito, sabi niya. Mas para sa sarili kaysa para kay Selena. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, sige. Sagot ni Selena. Tumayo ito. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na dinudugo mo ang dumadaloy sa mga ugat ng mga anak ko. Napatawa si Angelo, isang tawang walang saya. Anak mo? O baka naman anak natin para lang sa pera? Hindi sumagot si Selena. Tinalikuran niya si Angelo at lumuhod sa harap ng kanyang mga anak. May ibinulong siya sa kanila. Maya-maya, ang 3 bata ay tumingin ulit sa kanya. Hindi na may takot, kundi may pag-uusisa. Iniwan niya ang sobre ng mga birth certificate sa mesa at naglakad patungo sa pinto. Akay-akay ang mga anak. Kung hindi mo sila kayang kilalanin, aalis na kami. Pero Leo, tandaan mo ito. Pwede mong talikuran ang responsibilidad mo, pero hindi mo matatakasan ang dugo mo. Bubuksan na sana niya ang pinto nang bumukas ito mula sa labas. Pumasok si Marco. Nagkatinginan sila ni Selena. Isang tingin ng pagod at pag-asa mula kay Selena at isang tingin ng awa at pag-aalala mula kay Marco. Leo, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco. Lumabas si Selena at ang mga bata. Naiwan silang dalawa ni Angelo sa malamig na silid. Nakita mo ba yon? Ang lakas ng loob niya, sabi ni Angelo. Sinipa ang isang upuan sa sobrang inis. Leo, kumalma ka, sabi ni Marco. Pinulot ang natumbang upuan. Nakita ko sila sa labas. Nakita ko ang mga bata. Mga batang hindi ko kilala. Talaga ba?
Tanong ni Marco. Tinitigan siya. Tumingin ka sa salamin, Leo. At pagkatapos, tingnan mo ulit sila. Hindi mo ba nakikita? Hindi sumagot si Angelo. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa loob ng silid. Ang isip ay gulong-gulo. Kasinungalingan. Lahat ito ay kasinungalingan. Lumabas siya ng conference room at nagtungo sa dressing room kung saan naghihintay si Isabel. Naabutan niya itong kausap ang kanyang publicist sa cellphone. Yes, ipagkalat ninyo na isa siyang gold digger. Make her life a living hell. Sabi ni Isabel bago ibaba ang tawag. Hinarap niya si Angelo. I'm handling it. By tomorrow, aayawan na siya ng buong Pilipinas. Huwag! Mariing sabi ni Angelo. Cancel it. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Bakit? Kinakampihan mo ba siya? Pinoprotektahan ko ang sarili ko, Isabel. Kung totoo ang sinasabi niya, mas malaki ang magiging gulo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sumilip si Angelo. Angelo sa siwang ng pinto. Sa dulo ng hallway, nakita niya si Selena nakausap ang mga bata. Nakaupo ang mga ito sa isang bench. Ang isa sa mga bata, si Miguel, ay nakatingin sa kawalan. At habang nag-iisip ito, hindi na malaya ng bata na ang kanyang mga daliri ay marahang nagtatap sa kanyang hita. Isang, dalawa, tatlo. Isang, dalawa, tatlo. Nanigas si Angelo. Ang kilos na yon, ang paraan ng pagtap ng mga daliri. Iyon ang ginagawa niya kapag siya ay malalim na nag-iisip. Isang ugali na nakuha niya mula pa sa kanyang ama. Isang maliit, walang kamalay-malay na kilos na tila isang pirma ng kanilang dugo. Posible ba? Bumalik siya sa loob ng dressing room. Hindi na pinansin ang mga sinasabi ni Isabel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal na abogado. Renato, sabi niya, ang boses ay mababa at may autoridad. Kailangan ko ng isang DNA test. The fastest and most discreet one you can arrange. Kailangan ko ang resulta sa lalong madaling panahon. Walang pwedeng makaalam nito. Naiintindihan mo? Pagkatapos ng tawag, hinarap niya si Isabel. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka at galit. Anong ibig sabihin niyan, Leo? Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Angelo, ang boses ay walang emosyon. The wedding is off. Postponed indefinitely hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan. Iniwan niya si Isabel na nakanganga at mabilis na naglakad pabalik sa hallway kung nasaan si Selena. Naabutan niya itong naghahanda ng umalis. Hinarang niya ito. Ang tatlong bata ay muling nagtago sa likod ng kanilang ina. Tinitigan ni Angelo si Selena. Ang galit at pagdududa ay naglalaban sa loob niya. Ang imahe ng batang nagtatap ng daliri ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kailangan niya ng kasagutan. Ngayon na. Fine. Sabi niya, ang boses ay mabagsik. I'll do the DNA test. Nakita niya ang bahagyang pag-asa sa mga mata ni Selena, pero agad niya itong pinatay. Pero kapag napatunayang nagsisinungaling ka, dagdag niya, idiniin ang bawat salita. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ito. 2 araw. 48 oras. 2,880 minuto. Ganito katagal naghintay si Angelo Corpus. Sa loob ng 2 araw na yon, ang kanyang penthouse sa BGC ay naging isang kulungan. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi niya sinasagot ang walang tigil na tawag ni Isabel. Ang tanging kasama niya ay ang baso ng mamahaling whiskey at ang mga multo ng posibilidad na pilit niyang itinataboy. Ang bawat segundo ay parang isang pagtulo ng asido sa kanyang pasensya. Ipinagpaliban niya ang lahat, isinantabi ang kanyang imperyo para lamang sa isang sagot na nakapaloob sa isang sobre. Nang sa wakas ay dumating ang tawag mula sa kanyang abogado, halos mapatalon siya. Nasa messenger na papunta dyan, sir. Isang brown envelope. Walang kahit anong marka. Tumayo siya at nagtungo sa bintana.
Pinagmasdan ang mga sasakyan sa ibaba na parang mga langgam. Siya ang nasa tuktok. Siya ang laging may kontrol. Ngunit ngayon, ang kanyang buong mundo ay nakasalalay sa isang piraso ng papel. Narinig niya ang doorbell. Sa isang iglap, ang CEO na kayang makipagnegosasyon ng bilyon-bilyong piso ay naging isang ordinaryong taong kinakabahan. Binuksan niya ang pinto. Isang messenger ang nag-abot sa kanya ng isang simpleng brown envelope. Walang salitaan. Isang pirma lang ang kailangan. Nang maisara niya ang pinto, tinitigan niya ang sobre na para bang ito ay isang bomba. Ito ang magpapasya. Ito ang hatol. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina sa loob ng penthouse. Madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at ipinatong ang sobre sa mamahaling lamesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano ito, Leo? Natatakot ka? Tanong ng isang boses sa kanyang isipan. Ikaw si Angelo Corpus. Walang kinatatakutan. Pinilit niyang patatagin ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan, halos natatakot na mapunit, binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang nakatuping papel. Ang resulta mula sa pinakaprestihiyosong laboratorio sa bansa. Binuklat niya ito. Ang mga mata niya ay agad na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi, mga numero, mga porsyento. At doon, nakita niya ito, nakalimbag sa itim na tinta. Malinaw, hindi mapagkakaila. Probability of paternity. 99.9% paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Bawat basa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. 99.9%? Hindi. Imposible. Binayaran niya ang laboratorio. Siguradong binayaran niya. Isang bitag. Sinabi ko na, isa itong malaking bitag. Ibinato niya ang papel sa mesa. Sumandal siya sa kanyang upuan, napahilamos sa kanyang mukha. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng silid. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay tila nanunuya sa kanya. Naroon siya sa tuktok ng mundo, pero pakiramdam niya ay bumabagsak siya sa isang napakalalim na bangin. Ama. Ama siya ng 3 bata. Ang katotohanan yon ay hindi na isang tanong. Isa na itong katotohanan, isang katotohanang itinago sa kanya sa loob ng 5 taon. Isang nag-uumapaw na galit, ang biglang pumalit sa kanyang pagkabigla. Galit hindi sa resulta, kundi sa babaeng nagtago nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Selena. Isang ring lang, sumagot ito. Hello? Bakit? Sigaw niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Bakit mo itinago sa akin? 5 taon, Selena. 5 taon mo silang ipinagkait sa akin. Anong karapatan mo? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Karapatan? Sagot nito, ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Karapatan kong protektahan sila mula sa isang amang handang ipahiya ang kanilang ina sa sarili niyang kasal. Ano sa tingin mo ang gagawin mo kung sinabi ko sa iyo noon, Leo? Maniniwala ka ba? O itataboy mo rin kami tulad ng pagtataboy mo sa akin? Natigilan siya. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya. Hindi iyon ang punto, iyon ang punot dulo ng lahat. Putol ni Selena. Hindi ito tungkol sa iyo, Leo. Tungkol ito sa kanila. Kaya kung tatawag ka lang para isumbat sa akin ang mga bagay na ikaw mismo ang may kagagawan, huwag na. Click. Binabaan siya ng telepono. Ibinato ni Angelo ang cellphone sa pader. Nabiyak ito at kumalat ang mga piraso sa sahig tulad ng kanyang pagkatao. Kasabay nito, nag-vibrate ang kanyang tablet sa mesa. Isang news alert mula sa isang sikat na gossip blog. At ang headline, halos magpanting ang kanyang tainga. Ex-wife crashes tech billionaire's wedding with triplets in tow. A desperate plea or a gold-digging scheme. Isabel. Alam niyang kagagawan ito ni Isabel.
Sinira nito ang usapan nila. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng gusali. Kailangan niyang makita si Selena. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang... Hindi niya alam kung ano ang kailangan niya. Ang alam niya lang, kailangan niyang pumunta doon. Ang biyahe papuntang Antipolo ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang maluluwang na kalsada ng BGC ay napalitan ng masisikip na kalye. Ang mga nagtataasang gusali ay naging mga simpleng bahay. Pagdating niya sa address na ibinigay ng kanyang investigador, natigilan siya. Isang maliit na bahay na may simpleng hardin sa harap. Malinis, pero halatang luma na. May mga drawing ng bata na nakadikit sa bintana. May 3 maliliit na tsinelas sa may pintuan. Ito ang mundo nila. Isang mundong nabuo nang wala siya. Bumaba siya ng kotse. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang alien sa simpleng kalye na iyon. Naglakad siya patungo sa pinto at kumatok. Si Selena mismo ang nagbukas. Nagulat ito nang makita siya. Sa likod nito, sumilip ang 3 pares ng mga matang kamukhang kamukha niya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Selena, hinarangan ng pinto. "Kailangan nating mag-usap." "Wala na tayong dapat pag-usapan. Nakuha mo na ang resulta, hindi ba?" "Umalis ka na, Leo. Ginugulo mo lang ang buhay namin." "Ginugulo?" Sigaw niya. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. "Sinira mo ang kasal ko. Inilagay mo ako sa isang sitwasyon na... At ngayon ako pa ang nanggugulo? 5 taon, Selena. Sana man lang binigyan mo ako ng pagpipilian." "Pagpipilian?" Tumawa ito ng mapait. "Ang pagpipilian na itanggi sila? Ang pagpipilian na saktan sila? Salamat na lang, Leo. Pinalaki ko silang mag-isa. Kaya ko pa rin gawin yun ngayon. Hindi ito tungkol sa pera." "Talaga ba? Dahil sa huling pagkikita natin, presyo ko ang tinatanong mo." Habang sila ay nagsisigawan sa may pintuan, hindi nila namalayan ang isa sa mga bata, si Miguel, na dahan-dahang lumapit. Ang mukha nito ay tila pagod, namumutla. Bigla, napahawak ito sa dibdib. At sa isang iglap, bumagsak ito sa sahig. "Miguel!" Sigaw ni Selena. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. Natigilan si Angelo. Nakita niya ang bata sa sahig, nakahiga, namumutla ang mga labi, at hirap na hirap huminga. Ang lahat ng galit at pagdududa sa kanyang sistema ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdamin na mas malakas at mas nakakatakot. Ang purong takot ng isang ama. Isang segundo. Sa isang segundo, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig ni Selena ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mahinang paghinga ng kanyang anak na si Miguel. Ang lahat ng galit niya kay Angelo, ang lahat ng pait na inipon niya sa loob ng 5 taon, ay biglang naglaho na parang bula. Wala nang natira, kundi purong takot. "Miguel, anak, gumising ka!" Sigaw niya. Nilapitan ng anak at marahang tinapik ang pisngi nito. Malamig. Napakalamig ng balat nito. Ang mga labi nitong kanina lang ay namumula. Ngayon ay maputla at may bahid ng asul. Natulala si Angelo. Ang kaninang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkatulala at hindi maipaliwanag na takot. Nakita niya ang sarili niyang dugo at laman na nakahandusay sa sahig. Siya ang unang nakakilos. Ang instincts ng isang CEO na sanay sa krisis ang unang gumana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa kumpanya. Para ito sa isang batang hindi niya pakilala. Ngunit alam niyang kanya. "Ospital! Kailangan natin siyang dalhin sa ospital!" Sigaw ni Angelo. Walang pag-aalinlangan. Binuhat niya ang walang malay na katawan ni Miguel. Magaan, napakagaan para sa isang 5 taong gulang na bata. "Gabriel, Rafael, dito lang kayo sa loob ng bahay. Huwag kayong lalabas."
utos ni Selena sa dalawa pa niyang nanginginig na anak bago siya sumunod kay Angelo palabas. Ang biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital, ang pinakamahaba at pinakamabilis na 10 minuto sa buhay ni Selena. Si Angelo ang nagmamaneho. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa braso ay litaw na litaw. Ang mamahaling sasakyan ay lumilipad sa mga kalye ng Antipolo. Walang salitang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig sa loob ng kotse ay ang mga hikbi ni Selena at ang kanyang paulit-ulit na bulong. Diyos ko, huwag po. Huwag po ninyong kunin ang anak ko. Miguel, anak, lumaban ka. Nasa kandungan niya si Miguel. Hinahaplos niya ang buhok nito, ang mukha. Bawat paghinga ng bata ay mababaw at hirap. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pagdating sa emergency entrance ng ospital, si Angelo ay halos lumipad palabas. Tulong! Tulong! Ang anak ko! Agad na may mga nurse at doktor na sumalubong. Inilipat si Miguel sa isang stretcher at mabilis na isinugod sa loob. Hinawakan ng isang nurse si Selena. Pinipigilan siyang sumunod. Ma'am, hanggang dito na lang po muna kayo. Naiwan silang dalawa ni Angelo sa hallway. Ang malinis na sahig, ang amoy ng antiseptic, ang mga puting pader. Lahat ay tila umiikot. Napaupo si Selena sa isang upuan. Ang kanyang mga binti ay hindi na siya kayang suportahan. Si Angelo naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa paglalakad. Ang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Ang dating magkaaway, ngayon ay dalawang magulang na pinag-isa ng iisang takot. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang 1 taon. Walang nagsasalita. Anong sasabihin nila? Ang lahat ng kanilang mga alitan ay naging napakaliit at walang halaga kumpara sa buhay na nakataya sa loob ng emergency room. Pagkaraan ng halos 1 oras, lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. Sabay silang napatayo ni Angelo. Kayo po ba ang mga magulang ni Miguel? Tanong ng doktor. Sabay silang tumango. Sa unang pagkakataon, inako ni Angelo ang pagiging ama. Ako ang ama, sabi ni Angelo. Ang boses ay basag. Stable na po ang anak ninyo sa ngayon, sabi ng doktor na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Selena. Pero kailangan natin siyang i-admit sa ICU for further observation. Ang nangyari sa kanya ay isang malubhang kaso ng arrhythmia. Arrhythmia? Ulit ni Selena. Isang irregular heartbeat. Paliwanag ng doktor. Sa kaso niya, mukhang sintomas ito ng isang mas malalim na kondisyon, isang uri ng cardiomyopathy. Nakita namin sa initial tests na may problema sa kanyang mga heart muscles. Tumingin ang doktor sa kanilang dalawa. May lahi po ba kayo ng sakit sa puso sa pamilya? Lalo na yung mga namatay ng maaga dahil dito? This condition is often hereditary. Hereditary. Ang salitang yon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna nilang dalawa. Dahan-dahan, nagtama ang mga mata ni Selena at Angelo. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa mukha ni Angelo. Ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang nakikita na lang ni Selena ay purong takot at pagkakasala. May naaalala si Selena, mga lumang kwento ni Angelo tungkol sa kanyang ama. Isang ama na hindi niya masyadong nakilala. Isang amang namatay nang biglaan sa edad na 40. Ang sabi noon, atake sa puso. Umalis ang doktor para asikasuhin ang mga papeles na iwan silang muli sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay mas mabigat. Puno ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sigaw. Si Angelo ang unang bumasag dito. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, puno ng sakit, na ngayon lang narinig ni Selena. Ang tatay ko, namatay siya dahil dyan. Napatingin si Selena sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Huminga ng malalim si Angelo.
tila hirap na hirap. Tumingin siya kay Selena at sa mga mata nito, nakita ni Selena ang hatol na matagal na nitong itinatago sa mundo. At ako, meron din ako niyan, Selena. Ang pag-amin na yon ay mas malakas pa kaysa sa resulta ng DNA test. Ang sakit ng kanilang anak ay hindi isang aksidente. Ito ay isang mana, isang lihim na minana mula sa amang noon pa man ay tumalikod na. Ang galit sa puso ni Selena ay tuluyang natunaw, napalitan ng isang malalim na awa at lungkot. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanilang dalawa. At higit sa lahat, para sa kanilang anak. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya. Hindi na isang akusasyon, kundi isang daing. Bago pa man makasagot si Angelo, bumalik ang doktor. Ang mukha nito ay mas seryoso kaysa kanina. Mr. Corpus, Miss Reyes. Panimula ng doktor, ang boses ay mababa. We need to talk. Your son's condition is more complicated than we thought. More complicated? Ang dalawang salitang iyon mula sa doktor ay parang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa isipan ni Angelo. Pumasok sila sa maliit na opisina ng doktor, ngunit pakiramdam ni Angelo ay nasa loob siya ng isang napakalaking espasyo na unti-unting lumiliit. Dinudurog siya. Umupo si Selena sa silyang nasa harap ng mesa. Si Angelo ay nanatiling nakatayo sa likod nito. Ang mga kamay ay nakapatong sa balikat ni Selena. Isang kilos na hindi niya namalayan ngunit naramdaman nilang pareho. Isang kilos ng suporta, isang kilos ng pagsasama sa gitna ng unos. Ang kondisyon ng anak ninyo, paliwanag ng doktor, ay tinatawag na arrhythmogenic cardiomyopathy. Ito ay isang bihirang genetic disorder kung saan ang muscle tissue sa puso ay napapalitan ng taba at fibrous tissue. Ito ang nagiging sanhi ng kanyang irregular heartbeat. At sa kasamaang palad, ito ay progresibo. Progresibo. Isa na namang salita na tumarak sa puso ni Angelo. Ano pong ibig sabihin nun, Doc? Nanginginig na tanong ni Selena. Ibig sabihin, habang lumalaki siya, maaaring lumala ang kondisyon. Kailangan niya ng regular na monitoring, gamot at pag-iingat. Kailangan niyang iwasan ang sobrang pisikal na gawain. At sa hinaharap, maaaring kailanganin niya ng heart transplant. Heart transplant. Kung kanina ay martilyo ang pumupukpok sa isipan ni Angelo, ngayon ay tila isang malaking pader ang bumagsak sa kanya. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang sakit na ito, ang sumpang ito, hindi lang niya ito taglay. Naipasa niya ito, naipamana niya sa isang inosenteng bata, ang kanyang sariling anak. Salamat po, Doc. Narinig niyang sabi ni Selena, kahit hindi niya alam kung paano ito nakahanap ng lakas para magsalita. Lumabas sila ng opisina. Tahimik. Bawat isa ay nagluluksa sa loob. Naglakad sila papunta sa salaming bintana kung saan matatanaw ang silid ng ICU. Nakita nila si Miguel, napapaligiran ng mga makina. May mga tubo na nakakabit sa kanyang maliit na katawan. Payapa itong natutulog, walang kamalay-malay sa hatol na iginawad sa kanya. Napahagulgol si Selena, hindi na napigilan ang bigat na nararamdaman. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Umupo si Angelo sa tabi niya. Wala siyang sinabi. Walang salita ang sapat para alisin ang sakit. Tinitigan niya ang kanyang anak sa likod ng salamin. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang pera, ang kapangyarihan, ang mga gusali, ang kumpanya, lahat ay walang silbi. Lahat ay walang halaga. Hindi nito kayang bilhin ang kalusugan ng kanyang anak. Hindi nito kayang burahin ang kasalanan niya. Kasalanan ko ito. Ang apat na salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasalanan niya. Nanatili sila roon ng matagal. Gabi na nang sa wakas ay tumayo si Angelo. Bantayan mo muna siya.
Sabi niya kay Selena, ang boses ay paos. May kailangan lang akong ayusin. Babalik ako. Tumango lang si Selena. Ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Miguel. Nagmaneho si Angelo, ngunit hindi pa uwi. Nagtungo siya sa penthouse kung saan alam niyang naghihintay si Isabel. Kailangan na niyang tapusin ito, lahat ng ito. Naabutan niya si Isabel sa sala, umiinom ng alak. Ang mukha nito ay bakas, ang ilang araw na pag-aalala at galit. Saan ka galing? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ang buong media ay nagtatanong tungkol sa atin. Tapos na tayo, Isabel, sabi ni Angelo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Natigilan si Isabel. What did you say? Ang kasal, ang relasyon natin, lahat. Tapos na. Tumawa ito, isang tawang mapait. Dahil ba sa babaeng yon? Dahil sa mga bastardo niya? Leo, huwag kang maging tanga. Pwede nating ayusin ito. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Angelo. Hindi na ito tungkol sa'yo o sa'kin. May mas mahalaga pa kaysa dito. Tumingin siya sa paligid, sa napakagarang penthouse, sa mga mamahaling palamuti. Lahat ng ito, wala itong kwenta. Ang galit sa mukha ni Isabel ay napalitan ng pananakot. Pinagsisihan mo ito, Angelo Corpus. Sisirain ko ang pangalan mo. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung paano mo ako itinakwil para sa isang babaeng mukhang pera. Hindi na siya sumagot. Tinalikuran niya ito at naglakad palabas ng pinto. Iniwan ang lahat ng kanilang mga plano at ang buhay na pinangarap nilang pareho. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Tinipon niya ang buong board of directors, kasama si Marco. Gentlemen, panimula niya. Ang kanyang boses ay may bigat. I am officially tendering my resignation as CEO of this company, effective immediately. Nagulat ang lahat. Nagsimula ang bulungan. But why, Mr. Corpus? Tanong ng isa sa mga board member. Tumingin si Angelo kay Marco na tumango sa kanya bilang suporta. May mga bagay sa buhay na mas mahalaga kaysa sa negosyo. Sagot niya. At sa mahabang panahon, nakalimutan ko yon. Oras na para bumawi. Matapos ang pulong, naiwan sila ni Marco sa opisina. Sigurado ka na ba talaga dito, Leo? Tanong ni Marco. Kailanman, hindi pa ako naging ganito kasigurado. Sabi ni Angelo. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina, sa syudad na minsan niyang tinawag na kanyang kaharian. Ngayon, para na lang itong isang malaking hawla. Anong silbi ng kaharian kung wala naman itong hari? Nag-iwan siya ng mga tagubilin kay Marco para simulan ang transition. Pagkatapos, naglakad siya palabas ng gusali. Hindi na lumingon pa. Gabi na nang makabalik siya sa kanyang penthouse. Ang lugar ay tila mas malaki at mas walang laman kaysa dati. Umupo siya sa gitna ng sala. Walang ilaw. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa silid. Naramdaman niya ang bigat ng pag-iisa. Ang kaharian niya ay gumuho na. Iniwan niya ang kanyang kumpanya. Iniwan niya ang babaeng pakakasalan niya sana. Nawala sa kanya ang lahat ng inakala niyang mahalaga. All is lost. Pero sa gitna ng kadiliman at pagkawala, may isang bagay na nanatiling malinaw sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang anak na natutulog sa ICU. Mayroon pa siyang babalikan. Mayroon pa siyang dapat ipaglaban. Sa gitna ng pagguho ng kanyang kaharian, nahanap niya ang kanyang tunay na dahilan. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng syudad, isang plano ng paghihiganti ang nagsisimula ng mabuo. Kinuha ni Isabel, sa gitna ng kanyang galit, ang kanyang cellphone. Hello? Sabi niya sa kabilang linya. Kailangan ko ng tulong mo. Huminto siya sandali. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi pa tayo tapos. Kung hindi siya mapupunta sa akin, sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa kanya. Isang linggo matapos mailabas si Miguel sa ospital, ang buhay ni Angelo Corpus
ay nagbago ng husto. Ang kanyang penthouse sa BGC ay ipinagbili na. Ang kanyang mga sports car ay nasa garahe na lang at hindi na ginagamit. Ang CEO na dating laman ng mga business magazine ay ngayon ay nakatira sa isang simpleng bahay na inupahan niya. Isang bahay na ilang kanto lang ang layo mula sa tirahan ni Selena at ng kanyang mga anak. Ang paglipat ay isang malaking hakbang, ngunit para kay Angelo, ito ang pinakamadaling bahagi. Ang pinakamahirap ay ang pagharap sa tatlong maliliit na bata na sabay-sabay na nagpapakita ng pag-uusisa, takot, at pagtataka sa tuwing nakikita siya. Okay boys, breakfast is ready. Masiglang anunsyo ni Angelo isang umaga. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at shorts, isang unipormeng hindi niya kailanman inakalang isusuot. Sa loob ng ilang araw, sinubukan niyang makuha ang loob ng mga bata. At naisip niya, ang pinakamagandang paraan ay sa pamamagitan ng kanilang tiyan. Ngunit ang eksena sa kusina ay malayo sa kanyang inasahan. Ang amoy ng sunog na itlog ay nangingibabaw sa hangin. Ang hotdog na dapat ay perpektong luto ay naging itim na uling. Ang sinaing ay naging tutong. Pumasok sa kusina sina Gabriel at Rafael, tinatakpan ng kanilang mga ilong. Si Miguel, na pinagbawalan ng masyadong magpagod, ay nakaupo sa may mesa, pinipigilan ng pagtawa ni Papa Leo. Nasusunog po yung kusina. Inosenteng sabi ni Rafael. Napakamot ng ulo si Angelo. Napabuntong hininga siya. 5 taon na niyang pinapatakbo ang isang multibilyong pisong kumpanya, pero hindi siya marunong magluto ng simpleng almusal. Sorry boys, sabi niya, nahihiya. Mukhang sa labas na lang tayo kakain ulit. Sa kabila ng kanyang mga kapalpakan, unti-unti, nagsimulang masanay ang mga bata sa kanyang presensya. Nagsimula siya sa maliliit na bagay, pagtulong sa kanilang mga takdang aralin. Panonood ng cartoons kasama sila, paglalaro ng board games na hindi nangangailangan ng masyadong pisikal na aktibidad para kay Miguel. Isang hapon, habang naglalaro sila ng ahas at hagdan, tinanong siya ni Gabriel, ang pinakatahimik sa tatlo. Papa Leo, bakit po ngayon ka lang dumating? Natigilan si Angelo. Ang simpleng tanong ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Tumingin siya sa 3 pares ng mga matang naghihintay ng kanyang sagot. Anong sasabihin niya? Na naging abala siya sa pagpapayaman? Na nagalit siya sa kanilang ina? Huminga siya ng malalim. Dahil yung Papa Leo ninyo noon ay naligaw ng landas. Mahina niyang sagot. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito na ako ngayon at hindi na ako aalis. Gabi-gabi, kapag tulog na ang mga bata, nauupo si Angelo sa kanyang bagong, simpleng study table. Sa harap niya ay isang blankong notebook. Nagsimula siyang magsulat. Hindi ito isang business plan o isang corporate memo. Isa itong journal. Dear Miguel, Gabriel and Rafael, panimula niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Marahil sa salitang sorry. Sorry dahil wala ako sa mga unang taon ng buhay ninyo. Sorry kung hindi ko nakita ang mga unang hakbang ninyo o narinig ang mga unang salita ninyo. Isinulat niya ang lahat. Ang kanyang mga pagsisisi, ang kanyang mga pangarap para sa kanila. Ang mga aral na natutunan niya sa buhay ng huli na. Ang bawat salita ay may kasamang bigat. Ang bawat pahina ay nababasa ng kanyang mga luha. Ito ang kanyang magiging pamana dahil alam niya ang oras ay isang bagay na hindi na niya kayang bilhin. Si Selena, sa kabilang banda, ay nanatiling may distansya. Hinahayaan niyang makasama ni Angelo ang mga bata, ngunit laging may isang pader sa pagitan nilang dalawa. Nakikita niya ang pagsisikap ni Angelo. Nakikita niya ang pagbabago. Pero ang sakit na dulot ng nakaraan ay hindi basta-basta naghihilom. Isang gabi, naabutan niyang natutulog si Angelo sa sofa
Katabi ang aklat ng mga fairy tale na binabasa niya para sa mga bata. Napabuntong hininga si Selena. Kumuha siya ng kumot at marahang ikinumot ito sa kanya. Sa saglit na yon, nakita niya ulit si Leo, ang lalaking minahal niya, hindi ang bilyonaryong halos sumira sa kanya. Kinabukasan, lumapit si Angelo sa kanya habang naghahanda siya ng almusal, isang bagay na natutunan na niyang gawin ng maayos. "Selena," sabi niya, may iniaabot na isang sobre. Para sa mga bata, para sa kinabukasan nila. Binuksan ito ni Selena, isang manager's check. Ang halaga ay sapat na para bumuhay sa kanila ng ilang henerasyon. Tinitigan ni Selena ang tseke, pagkatapos ay tumingin kay Angelo. Walang emosyon. Kinuha niya ang tseke at sa harap niya, pinunit niya ito sa 2, pagkatapos ay sa 4. "Hindi pera ang kailangan nila, Leo," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Ikaw ang kailangan nila. Ang oras mo, ang pagmamahal mo. Yan ang mga bagay na hindi mo mabibili. Yan ang mga bagay na matagal na nilang hinihintay." Iniwan niya ang mga piraso ng tseke sa mesa at tinalikuran siya. Natigilan si Angelo, hawak ang mga piraso ng papel na kumakatawan sa lahat ng pinaghirapan niya. Sa sandaling iyon, mas naintindihan niya ang lahat. Gabi na nang may biglang kumatok sa kanyang pinto. Si Marco. Ang mukha ng kanyang kaibigan ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang halo ng awa at pagkakasala. "Marco, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Angelo. Pumasok si Marco at umupo. Halatang hindi siya mapakali. "Leo," panimula nito, umiiwas ng tingin. May kailangan kang malaman." "Tungkol saan?" Huminga ng malalim si Marco. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tungkol sa kung bakit talaga umalis si Selena noon. Nakatayo si Selena sa bintana ng kanyang kusina. Pinapanood ang 3 anak na naglalaro sa kanilang maliit na hardin. Si Miguel ay nakaupo sa isang bench, nagdo-drawing, habang sina Gabriel at Rafael ay naglalaro ng taguan sa likod ng mga halaman. Isang payapang eksena. Isang eksenang pinangarap niya palagi. Ngunit ang kapayapaan sa labas ay kabaligtaran ng unos sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Angelo kaninang umaga, ang pag-aalok nito ng pera, at ang pagtanggi niya rito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nakikita niya ang pagbabago kay Leo. Nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Pero sapat na ba yung owan? Sapat na ba ang ilang linggong pagiging ama para burahin ang 5 taon ng pag-iisa at sakit? May kumatok sa pinto. Inaasahan niyang si Angelo yon. Marahil ay para muling pag-usapan ang tungkol sa tseke. Ngunit nang buksan niya ang pinto, si Marco ang nakatayo roon. Ang muka ay balisa. "Marco? Anong... May problema ba? Pwede ba tayong mag-usap, Selena?" Tanong nito. Ang boses ay seryoso. Kahit sandali lang, pinapasok niya ito. Nagtimpla siya ng kape. Umupo sila sa maliit na sala. "Tungkol saan ba ito?" tanong ni Selena. Kinakabahan. "Tungkol sa nakaraan," sagot ni Marco. Hindi makatingin ng diretso. "Tungkol sa kung bakit ka umalis at tungkol sa kasalanan ko." Kumunot ang noo ni Selena. "Wala kang kasalanan, Marco. Ang nangyari ay sa amin ni Leo." "Hindi," mariting sabi ni Marco. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "May kasalanan ako dahil may alam ako. Isang bagay na dapat ay matagal ko nang sinabi." Sa kabilang bahay, ang parehong eksena ay nagaganap. Si Angelo ay nakaupo sa tapat ni Marco. Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. "Ano ba yon, Marco? Sabihin mo na." Huminga ng malalim si Marco. "Naaalala mo ba, noong mga huling linggo ninyo ni Selena? Noong nagsisimula ka palang umasenso?
Noong nagsimula kang magduda sa kanya, tumango si Angelo. Ang mga alaalang iyon ay sariwa pa rin. Ang mga hinala na may iba si Selena, ang mga araw na puno ng pagtatalo at malamig na gabi. Nagsimula ang lahat dahil kay Isabel. Ang pangalan ay parang isang sumpa. Anong kinalaman ni Isabel dito? Siya ang nagtanim ng lahat ng pagdududa sa isip mo, Leo. Sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa galit na matagal nang kinimkim. Naalala mo ba yung mga litrato? Yung mga text messages sa cellphone ni Selena na nabasa mo raw? Yung nagsasabing may kadate siyang iba? Oo, sagot ni Angelo. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Iyon ang ebidensya. Nahuli ko siya. Hindi mo siya nahuli, Leo, sabi ni Marco, umiling-iling. Dahil peke ang lahat ng yon. Gawa-gawa lang. Parang isang suntok sa muka ang narinig ni Angelo. Ano? Ang alaala ay bumalik kay Marco. Malinaw na parang isang pelikula. Nasa isang coffee shop siya, naghihintay kay Angelo. Ngunit si Isabel ang dumating. May ipinakita ito sa kanyang mga litratong halatang in-edit, kung saan si Selena ay may kasamang ibang lalaki. May ipinakita rin itong mga pekeng text messages. Ano ito? Tanong ni Marco noon. Isang paraan para magising si Leo sa katotohanan. Sagot ni Isabel, may malamig na ngiti. Hindi bagay si Selena sa kanya. Ako ang para sa kanya. At kung sasabihin mo sa kanya ang totoo, Marco, sisiguraduhin kong ang maliit mong startup company ay hindi na muling sisikatan ng araw. Natakot si Marco. Bata pa siya noon. Nagsisimula pa lang. Ang banta ni Isabel na mula sa isang makapangyarihang pamilya ay sapat na para manahimik siya. Pinagbantaan niya ako, Leo. Pag-amin ni Marco, ang boses ay basag. Natakot ako. Nadala ako sa takot at hinayaan kong maniwala ka sa kasinungalingan niya. Hinayaan kong itaboy mo si Selena nang hindi mo alam na buntis na pala siya. Sa bahay ni Selena, ang parehong kwento ay unti-unting lumalabas. At alam ko na buntis ka, pagpapatuloy ni Marco. Sinabi mo sa akin, 1 linggo, bago ang malaking away ninyo. Sinabi mo na sasabihin mo na sa kanya, pero bago mo pa masabi, naniwala na siya sa laso ni Isabel. Napatakip ng bibig si Selena. Ang mga luha ay nagsimulang tumulos sa kanyang mga mata. Hindi lang luha ng sakit, kundi luha ng galit. Galit para sa babaeng sumira sa kanyang buhay. At galit para sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari iyon. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala ganoon na lang ang galit niya. Hindi niya ako pinakinggan. Ang katotohanan ay parang isang bomba na sumabog sa 2 magkahiwalay na bahay. Para kay Angelo, ang revelasyon ay isang nakakayanig na lindol na gumuho sa huling pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang galit na inipon niya para kay Selena sa loob ng 5 taon ay biglang nawala. Napalitan ng isang napakalaking alon ng pagkakasala at pagsisisi na halos ikalunod niya. Hindi siya iniwan ni Selena dahil sa pera. Itinaboy niya ito. Itinaboy niya ang buntis na babaeng pinakamamahal niya dahil sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na kagagawan ng babaeng halos pakasalan niya. Tumayo siya, nanginginig. Kailangan kong makausap si Selena. Tumakbo siya palabas ng kanyang bahay, hindi na nagpaalam kay Marco. Tumakbo siya sa kalye, patungo sa bahay ni Selena, na para bang hinahabol niya ang 5 taong nasayang. Sakto namang palabas ng pinto si Selena, kasunod si Marco. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Angelo ang sakit, ang galit, at ang mga luhang dumadaloy sa mga mata ni Selena. At nakita ni Selena ang isang Angelo na hindi niya pa nakikita kailanman. Isang Angelo na basag, durog na durog, walang nagsalita. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangang sabihin. Dahan-dahan, lumapit si Angelo.
Huminto siya sa harap ni Selena at sa harap ng kanyang mga anak na nanonood mula sa hardin. Ang makapangyarihang si Angelo Leo Corpus sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay lumuhod. Selena, patawarin mo ako. Ngunit bago pa man makasagot si Selena, isang delivery man ang huminto sa tapat ng gate. Para po kay Miss Selena Reyes, may iniabot itong isang opisyal na sobre. Kinuha ito ni Selena, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Binuksan niya ito, isang legal na dokumento, mula sa abogado ni Isabel Vicencio. Ang nilalaman nito ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang lahat. Isang petisyon para sa kustodya. Hinihiling ni Isabel sa korte ang kustodya ng 3 bata. Sa dahilang si Angelo ay may malubhang karamdaman at hindi na kayang mag-alaga. At si Selena naman ay walang sapat na kakayahang pinansyal para buhayin sila. Ito ang huling pinakamalalang lason ni Isabel. Ang petisyon ay parang isang deklarasyon ng giyera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito laban sa isa't isa. Ito ay laban sa isang kaaway na handang gawin ang lahat para sirain sila. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking unos. Naglabasan sa balita ang tungkol sa petisyon. Ang mga media outlet na binayaran ni Isabel ay ipininta si Selena bilang isang pabayang ina na ginagamit lang ang mga anak para sa pera, at si Angelo bilang isang may sakit na bilyonaryo na hindi na kayang magdesisyon para sa sarili. Ang kanilang mga pangalan ay dinungisan. Ang kanilang buhay ay ginawang isang pampublikong sirko. Sa gitna ng lahat ng ito, sa unang pagkakataon, naging isang tunay na pamilya sila. Si Angelo, gamit ang natitira niyang impluwensya, ay kumuha ng pinakamahusay na abogado. Si Selena, sa tulong ni Marco, ay inayos ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagiging isang responsableng ina. Nagtutulungan sila gabi-gabi sa maliit na sala ni Selena habang ang mga bata ay natutulog, walang kamalay-malay sa laban na ipinaglalaban para sa kanila. Hindi ko na kaya ito, Leo, sabi ni Selena isang gabi. Ang pagod at takot ay bakas sa kanyang mukha. Paano kung manalo siya? Paano kung kunin niya ang mga anak ko? Hinawakan ni Angelo ang kanyang mga kamay. Ang mga palad nito ay mainit at matatag. Hindi iyon mangyayari, sabi niya. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Hindi ko hahayaang mangyayari iyon. Noon, pera at kapangyarihan ang sandata ko. Pero ngayon, may mas malakas tayong armas. Ano? Ang katotohanan, sagot ni Angelo, at ang pagmamahal natin sa kanila. Isang araw, bago ang unang pagdinig sa korte, nagpatawag ng isang malaking press conference si Isabel. Ito na ang kanyang huling alas, ang kanyang pagkakataon para tuluyan silang durugin sa mata ng publiko. Ang venue ay puno ng mga reporter at kamera. Umupo si Isabel sa gitna, mukhang isang biktima, umiiyak habang sinasabi sa mundo kung gaano niya kamahal ang mga bata at kung gaano siya nag-aalala para sa kanilang kapakanan sa kamay ng isang pabaya at desperadang ina at isang walang kakayahang ama. Ang ginagawa ko po ay para sa kapakanan ng mga bata, sabi ni Isabel, pinupunasan ang mga pekeng luha. My only motivation is love. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ang pinto sa likuran ng bulwagan. Ang lahat ng kamera ay napalingon. Ang lahat ng mikropono ay biglang itinutok sa bagong dating. Si Angelo at Selena. Magkahawak kamay silang pumasok. Ang kanilang mga anino ay mahaba at matatag sa gitna ng walang tigil na flash ng mga kamera. Ang bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Natigilan si Isabel, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang pagkukunwaring awa sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla na mabilis na naging galit. Naglakad sila ng dahan-dahan patungo sa entablado. Hindi sila mukhang natatakot. Hindi sila mukhang nagmamakaawa. Mukha silang mga mandirigma na handa na para sa huling laban. Anong ginagawa ninyo dito?
Nanginginig na tanong ni Isabel sa mikropono. Hindi siya pinansin ni Angelo. Humarap siya sa mga reporter, sa mga kamera, sa buong mundong nanonood. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang tao pa ang lumitaw mula sa likuran nila. Si Marco, may dala itong isang folder. Bago magsalita si Mr. Corpus, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Meron lang po akong gustong ibahagi sa inyong lahat. Ipinakita ni Marco sa lahat ang mga kopya ng mga email at text messages. Nagplay siya ng isang recording mula sa kanyang cellphone. Isang recording ng pag-uusap nila ni Isabel 5 taon na ang nakalipas, kung saan malinaw na sinasabi nito ang kanyang plano na sirain si Selena at pagbantaan si Marco. Ang babaeng nagsasabing ang motibasyon niya ay pagmamahal, deklara ni Marco, ay ang parehong babae na sumira sa isang pamilya dahil sa kasakiman at inggit. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa bulwagan. Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na pinaputok patungo kay Isabel. Ngunit pinatahimik silang lahat ni Angelo nang itaas niya ang kanyang kamay. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Humarap siya sa mga kamera. Totoo ang isang bahagi ng sinasabi ni Miss Vicencio. Totoong may sakit ako. Nagulat ang lahat maging si Selena. Mayroon akong kondisyon sa puso. Isang kondisyon na minana ko sa aking ama. At sa kasamaang palad ay naipamana ko sa isa sa aking mga anak. Huminto siya. Tinitigan ang bawat kamera na para bang tinititigan niya ang bawat taong nanonood. Pero ang sakit na ito, hindi ito ang nagpahina sa akin. Ito ang siyang gumising sa akin. Gumising sa akin mula sa pagiging isang aroganteng CEO na walang pakialam kundi sa numero at pera. Gumising sa akin para makita kung ano ang tunay na mahalaga. Tumingin siya kay Selena at sa harap ng buong mundo, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamahal at pagsisisi. Ang lalaking kaharap ninyo ngayon ay hindi na ang bilyonaryo. Ako ay isang ama. Isang amang nagkamali, isang amang nagsisisi, at isang amang gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim. Ito na ang kanyang huling pahayag, ang kanyang huling pagtalikod sa kanyang dating buhay. Dahil dito, pagpapatuloy niya. Opisyal kong ipinapahayag ngayon na ang lahat ng natitira kong yaman, ang bawat sentimo ng Corpus Technologies, ay ibibigay ko para magtayo ng isang foundation. Ang Miguel, Gabriel, and Raphael Foundation na tutulong sa mga batang may sakit sa puso na walang kakayahang magpagamot. Iyon na ang huling dagok. Ang buong mundo ni Isabel ay gumuho sa harap niya. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan, ang lahat ng gusto niyang makuha mula kay Angelo ay biglang nawala. Napuno ng tanong ang mga reporter, ngunit hindi na para kay Angelo, kundi para kay Isabel. Napahiya, walang masabi, at talunan. Mabilis na tumayo si Isabel at tumakbo palabas, hinahabol ng mga kamera at ng kahihiyan. Naiwan sa entablado si Angelo at Selena. Sa gitna ng kaguluhan, nagkatinginan sila. Isang tingin ng kati, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Tapos na, bulong ni Angelo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit pagkasabi niya yon, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Isang matalim na kirot ang biglang sumaksak dito. Nanlabo ang kanyang paningin. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Selena. Ang huling narinig niya ay ang kanyang sigaw. Leo. At ang lahat ay nagdilim. Ang tunog ng gumugulong na stretcher sa pasilyo ng ospital. Ang sigawan ng mga reporter na pilit sumusunod. Ang walang tigil na flash ng mga kamera. Lahat ng yon ay malabo at malayo sa pandinig ni Selena. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Angelo. Maputla. Ang mga mata ay nakapikit.
habang isinusugod ito ng mga doktor sa loob ng emergency room. Ang tagumpay nila kanina ay parang isang panaginip na lang. Ang katotohanan ay ang malamig na sahig ng ospital at ang pamilyar na amoy ng antiseptic. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mahabang paghihintay. Sinabi ng mga doktor na ang stress mula sa press conference ay masyadong mabigat para sa puso ni Angelo. Stable ito, ngunit humihina. Walang lunas. Ang tanging magagawa na lang nila ay bigyan ito ng kaginhawaan. Ang oras ay naging isang mamahaling regalo. Bawat segundo ay ginto. Dinala ni Selena ang mga bata sa ospital. Sa una, natakot sila sa mga tubo at makina na nakakabit sa kanilang ama. Ngunit pinaliwanag ni Selena sa kanila na ang kanilang Papa Leo ay pagod lang at kailangan ng mahabang pahinga. Isang hapon, dinala ni Angelo ang chessboard na binili niya. Sa ibabaw ng kanyang kama sa ospital, tinuruan niya ang kanyang mga anak kung paano ito laruin. Ang hari, sabi ni Angelo. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw, habang hawak ang piyesang hari. Ito ang pinakamahalagang piyesa, pero hindi siya ang pinakamalakas. Kailangan niya ang kanyang reyna, ang kanyang mga kabalyero, ang kanyang buong kaharian para protektahan siya. Nakikinig lang sina Gabriel at Rafael. Ngunit si Miguel, na nakaupo sa gilid ng kama, ay seryosong nakatitig sa board. Papa, sabi nito, kung mahina po ang hari, bakit siya pa rin ang hari? Ngumiti si Angelo. Isang ngiting pagod ngunit puno ng pagmamahal. Dahil ang tunay na lakas ng isang hari ay hindi sa kung paano siya lumaban, kundi sa kung paano niya inspirahin ang iba na lumaban para sa kanya at para sa kaharian. Gulo niya ang buhok ni Miguel. Tandaan ninyo yan. Pinanood lang sila ni Selena mula sa isang sulok. Tahimik na pinupunasan ang mga luhang hindi niya mapigilan. Ito na yon. Ito na ang mga huling alaala na bubuin nila. Gabi. Natutulog na ang mga bata sa isang maliit na sofa sa loob ng kwarto. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ang bumabasag sa katahimikan. Selena, tawag ni Angelo. Lumapit si Selena at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito, ngunit ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Naalala mo ba noong una tayong magkakilala? Tanong ni Angelo, nakatingin sa kisame. Sa ilalim ng puno ng mangga sa lumang universidad, sabi ko, balang araw, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Tumango si Selena. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang sabi ko naman, ikaw lang ang mundo ko. Patawarin mo ako, Selena, sabi ni Angelo. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Patawarin mo ako sa lahat. Sa kayabangan ko, sa galit ko, sa 5 taon na sinayang ko. Shhh, sabi ni Selena, hinaplos ang pisngi nito. Tapos na yon, Leo. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Hindi na magtatagal. Ang mga salitang yon ay parang isang basag na salamin. Masakit, ngunit totoo. Sa ibang buhay siguro. Leo, bulong ni Selena. Sa ibang buhay tinapos natin ang kwento natin. Ngumiti si Angelo. Kahit sa anong buhay, Selena, ikaw pa rin ang hahanapin ko. May itinuro si Angelo sa drawer ng mesa sa tabi ng kama. Buksan mo. Kinuha ni Selena ang 3 itim na notebook, ang mga journal na isinulat ni Angelo. Para sa kanila yan, sabi ni Angelo. Ibigay mo sa kanila kapag sapat na ang kanilang edad. Kapag nagsimula na silang magtanong tungkol sa akin. Nandoon ang lahat. Ang lahat ng gusto kong sabihin, pero hindi ko na kayang sabihin ng personal. Niyakap ni Selena ang mga journal, dinama ang bigat ng bawat pahina, ang bigat ng pagsisisi at pagmamahal na nakapaloob doon. Ito ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ang kanyang pamana. Kinaumagahan, tila may bagong lakas si Angelo. Gising ang mga bata,
at nagkukulitan sa tabi niya. Ngumiti siya habang pinapanood sila. Tumingin siya kay Miguel na masigla na, kay Gabriel na tahimik na nagbabasa, kay Rafael na kumakanta ng isang pambatang awit. At pagkatapos, tumingin siya kay Selena na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Sa isang saglit na yon, nakita ni Angelo ang lahat ng yaman na kailanman ay nanaisin niya, ang kanyang pamilya, ang kanyang kaharian. Ang ganda! Bulong niya. Napalingon si Selena sa kanya at ngumiti. Ngumiti pabalik si Angelo. Isang ngiting payapa, isang ngiting kontento, isang namnang ngiting nagpapaalam. Dahan-dahan, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kasabay nito, ang ritmikong tunog ng heart monitor, beep, 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 ay biglang napalitan ng isang mahaba, tuloy-tuloy, at nakabibinging tunog. Beep! Nabitawan ni Selena ang hawak niyang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay nalunod ng katahimikan na dala ng isang linyang diresto na lang sa screen. Nagsimulang umiyak ang mga bata. Hindi pa lubos na naiintindihan, ngunit nararamdaman ang bigat ng pagkawala. Niyakap sila ni Selena, hinigpitan ang pagkakayakap na para bang sila na lang ang natitirang buo sa isang mundong gumuho. Nakatitig siya sa labas ng bintana, sa asul na langit. Isang kabanata ng kanilang buhay ay nagsara na. Ang hari ay nagpaalam na. 15 taon. Isang dekada't kalahati na ang lumipas. Para sa iba, ito ay mahabang panahon. Ngunit para kay Miguel Corpus, ang alaala ng kanyang ama ay kasing linaw pa rin ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang silid. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata. Sa edad na 20, hindi na siya ang sakiting bata na laging nasa isang sulok. Ang tibok ng kanyang puso, isang pusong hindi na kanya mula pa noong siya'y 10 taong gulang, ay malakas at matatag. Ang heart transplant na pinondohan ng foundation na ipinangalan sa kanila ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Miguel, anak, handa ka na ba? Hinihintay na tayo ng mga kapatid mo. Sigaw ni Selena mula sa ibaba. Pababa na po, ma. Sagot niya. Bago siya lumabas ng kwarto, napansin niya ang isang itim na notebook sa kanyang study table. Ang journal ng kanyang ama. Isa sa 3. Ang isa ay nasa kapatid niyang si Gabriel. Ang isa naman ay kay Rafael. Hindi niya napigilang buksan ito. Ang mga pahina ay medyo naninilaw na. Ngunit ang sulat kamay ng kanyang ama ay malinaw pa rin. Binuklat niya ito sa isang pamilyar na pahina, isang bahaging halos kabisado na niya. Anak kong Miguel, habang isinusulat ko ito, pinapanood kitang natutulog. Sinabi ng mga doktor na ikaw ang nakakuha ng aking sakit. At sa tuwing naiisip ko yon, parang dinudurog ang puso ko sa paraang hindi kayang gawin ng anumang karamdaman. Patawarin mo ako, anak. Ito ang pinakamalaking pagsisisi ko. Pero gusto kong malaman mo na ikaw din ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking regalo. Ang sakit mo ang gumising sa akin. Ang katapangan mo ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Huwag mong hayaan na ang karamdaman mo ang magtakda kung sino ka. Ang puso mo ay maaaring may depekto sa pisikal, ngunit ito ang pinakamalakas na pusong nakilala ko. Gamitin mo yan para magmahal, para umunawa, at para maging inspirasyon sa iba. Ikaw ang aking hari, Miguel, ang aking matapang na hari. Isinara ni Miguel ang journal, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Bawat salita ng kanyang ama ay nakatatak na sa kanyang pagkatao. Bumaba siya at naabutan ng kanyang pamilya sa sala. Si Selena, na may ilang puting hibla na sa kanyang buhok, ngunit hindi nabawasan ng ganda, ay masayang nakikipag-usap sa kanyang 2 pang anak. Si Gabriel, na ngayon ay isang mahusay na arkitekto, ay ipinapakita sa kanilang ina
ang blueprint ng isang bahay sa kanyang tablet. Ma, ito na po yung design para sa bagong bahay natin sa probinsya. May malaking hardin, tulad ng gusto ninyo. Sa kabilang banda, si Rafael, isang talentadong musikero, ay kinakalabit ang kanyang gitara. Isang pamilyar na himig ang kanyang tinutugtog. Ma, Miguel, Gabriel, pakinggan niyo to. Tinatapos ko yung kanta para kay Papa. Ang himig ay malungkot ngunit puno ng pag-asa. Isang kantang tungkol sa isang amang sandali lang nilang nakasama, ngunit nag-iwan ng habang buhay na aral. Umupo si Miguel sa tabi ng kanyang ina at inakbayan ito. Ang ganda, Raf, sabi niya sa kapatid. Salamat sa iyo, Ma, sabi ni Gabriel. Itinigil ang pagpapakita ng blueprint. Kung hindi dahil sa paggabay mo, hindi namin ito magagawa lahat. Ngumiti si Selena. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pagmamalaki at saya. Ang papa ninyo ang dapat pasalamatan. Siya ang nag-iwan sa atin ng pinakamahalagang blueprint ng buhay. Matapos ang kanilang almusal, sama-sama silang nagtungo sa sementeryo. Ito ay isang taunang tradisyon, ang araw ng kaarawan ni Angelo. Ang puntod nito ay simple lang, walang gara. Isang pangalan, isang petsa, at isang maikling mensahe. Angelo Leo Corpuz, isang ama. Nilinis nila ang puntod at naglagay ng mga sariwang bulaklak. Nagkwentuhan sila. Ibinahagi ni Gabriel ang kanyang mga pangarap na magtayo ng mga bahay para sa mga mahihirap. Ikinuwento ni Rafael ang kanyang mga plano para sa isang benefit concert at ibinahagi ni Miguel ang kanyang desisyon na mag-aral ng medisina para maging isang cardiologist para matulungan ko po yung mga batang katulad ko noon pa. Bulong ni Miguel habang nakatingin sa lapida. Bago sila umalis, kinuha ni Miguel ang journal mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito sa huling pahina at binasa ng malakas ang huling isinulat ng kanilang ama para marinig nilang lahat. Ang pinakamalaking yaman ko ay hindi ang mga kumpanya o perang iniwan ko, kundi kayong tatlo. Kayo ang aking legacy. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Isang pangakong natupad. Tumayo sila, magkakayakap, isang pamilyang binuo ng sakit, pinatatag ng pagsisisi at pinagbuklod ng walang hanggang pag-ibig. Ang dapit hapon ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo si Selena sa isang silyang yantok sa hardin ng kanilang bagong bahay sa Antipolo. Isang bahay na dinisenyo ni Gabriel, ipinagawa mula sa pawis at pangarap nilang mag-iina. Ang hangin ay sariwa. May dalang amoy ng mga bulaklak na rosal na itinanim niya sa gilid ng bakuran. Ito ang mga paboritong bulaklak ni Leo. Sa tuwing naamoy niya ito, parang nararamdaman niyang kasama pa rin nila siya. Pinapanood niya ang kanyang tatlong anak na ngayon ay mga matatangkad at matitipunong lalaki na. Nagkakatuwaan sila sa may veranda. Si Gabriel ay nag-iihaw ng barbecue. Si Rafael ay tumutugtog ng gitara, isang masayang himig na sumasabay sa ihip ng hangin. At si Miguel, ang kanyang matapang na hari, ay nakikipag-asaran sa mga kapatid. Ang tawa nito ay malakas at walang bahid ng sakit. Isang perpektong larawan. Isang larawang binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Napabuntong hininga si Selena. Isang buntong hiningang hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kapayapaan. Naaalala pa niya ang lahat. Ang sakit ng pag-alis. Ang hirap ng pagpapalaki sa mga anak ng mag-isa. Ang takot noong araw na bumalik siya sa buhay ni Leo. Ang unos na kanilang pinagdaanan. Maraming beses niyang tinanong ang Diyos kung bakit. Bakit kailangang maging ganoon kahirap? Bakit kailangang dumaan sa ganoong kasakit? Ngayon, habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak, alam na niya ang sagot. Hindi niya ipagpapalit ang anumang sakit na pinagdaanan para sa kaligayahang nararamdaman niya ngayon. Bawat luha ay may katumbas ng ngiti. Bawat pagsubok ay may katumbas na tagumpay.
Maluto na po. Sigaw ni Gabriel. Okay lang po ba kayo dyan, ma? Tanong ni Miguel. Lumapit sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Ngumiti si Selena at tumingin sa kanyang panganay. Okay na okay, anak. Tumayo siya at lumapit sa kanyang mga anak. Niyakap niya silang tatlo. Isang mahigpit na yakap. Ang kanyang tatlong biyaya. Ang kanyang tatlong pamana. Mahal na mahal ko kayo. Bulong niya. Mahal na mahal ka rin po namin, ma. Sabay-sabay nilang sagot. Habang magkakayakap sila, tumingala si Selena sa langit kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang puso. Isang presensya na hindi nawawala. Nakikita mo ba ito, Leo? Tanong niya sa kanyang isipan. Nakikita mo ba kung gaano na sila kadalisay? Nagtagumpay tayo. Hindi na siya kailanman nag-asawang muli. Marami ang nagtangkang manligaw. Ngunit ang puso niya ay nanatiling pag-aari ng isang hari na sandali lang niyang nakasama sa huli. Ngunit nag-iwan ng pag-ibig na panghabang buhay. Ang kwento nila ay hindi perpekto. Puno ito ng mga maling desisyon, na sayang na oras, at malalim na pagsisisi. Ngunit sa huli, ito ay isang kwento ng pag-ibig. Isang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng paghihiganti. Isang pag-ibig na naghilom sa pamamagitan ng pagpapatawad. At isang pag-ibig na magpapatuloy sa pagkatao ng kanilang tatlong anak. Umupo sila sa hapagkainan sa ilalim ng mga bituin. Nagtawanan sila, nagkwentuhan, binalikan ang mga masasayang alaala. Napangiti si Selena ng mag-isa. Isang ngiting payapa, isang namangiting kontento, isang namangiting puno ng pasasalamat. Ang imperyo ni Angelo Corpus ay matagal nang naglaho, napalitan ng isang foundation na nagbibigay buhay. Ang kanyang pangalan ay hindi na laman ng mga business news, kundi ng mga kwento ng inspirasyon. Nawala ang kanyang korona, ang kanyang kastilyo, ang kanyang kayamanan. Ngunit hindi nawala ang kanyang pagiging hari, dahil ang tunay niyang kaharian ay hindi gawa sa salapi o kapangyarihan. Ang tunay niyang kaharian ay narito, sa harding ito, sa ilalim ng mga bituin, tumatawa, nagmamahalan. Sa isang maliit na mesa sa loob ng bahay, sa tabi ng bintana, ay may isang larawan. Isang larawan na kuha noong mga huling araw sa ospital. Si Angelo, nakahiga sa kama, at sa magkabilang gilid niya ay sina Selena at ang tatlong batang lalaki. Lahat sila ay nakangiti. Isang pamilyang buo. Isang pamilyang pinatatag ng panahon. Ito ang tunay na yaman. Ito ang kanilang legacy. At ito, higit sa lahat, ang kanilang katapusan na puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pagsisisi at pagpapatawad ni na Angelo at Selena. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Isang karangalan ang makasama kayo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat mumunting ngiti ng pag-asa sa paglalakbay ni na Leo, Selena at ng kanilang tatlong anghel. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga puso, ang pait ng kanilang mga pagkakamali, at ang tamis ng kanilang huling tagumpay. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta pampalipas oras, kundi isang salamin na magpapaalala sa atin ng mga aral ng buhay. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa mga alaala at pagmamahal na iniiwan natin sa ating pamilya. Ipinakita rin ito na gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan. Palaging may puwang para sa pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit tila huli na ang lahat, may pagkakataon pa ring itama ang mga mali at mag-iwan ng isang magandang pamana. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig.
Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? Anong aral ang baon ninyo sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa aking patuloy na pagsusulat. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pagmamahal hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal, hindi binasa ang sulat ko,